Opo, dakilang Diyos, sa magbanal sa pangalan ni Jesus. Malapino, narito po kami sa iyong trono ng biyaya, sa iyong paanan. Muli, O Diyos, lubos kami nagpapasalamat sa magdamag na panalangin, sa pupuring awitin, sa mga awitin na makalangit, nakarating sa iyong trono ng biyaya, at sa mga special number, sa mga buhay na patutungo. Maraming salamat, O Diyos, sa awitin ng choir, na iyong sinamahan, mahal na Panginoon, maging sa pagkakaloob ng ikapatandog, mahal na Panginoon, na binabalik mo sa amin ng bilyon-bilyong beses, O God, na pagpapala. At narito kami, O Diyos, upang pakinggan ng muli ang iyong salita, na sa ganang akin, wala akong magagawa, O Diyos. Lagay mo sa akin labi ang iyong salita, punong-puno ng kapangyarihan at pag-ibig, O Diyos. Buksan mo aming pangunawa, Lord God, sa ganang akin, wala akong magagawa. Patawarin mo ko, Diyos, sa aking mga pagkukulang, pagkasala, pagsalangsang. Takpan mo ko na iyong kapangyarihan. Sa pangalan ni Jesus, I bind the power of darkness. Unbelieving those, kasod, in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Unang-una, mga minamahal, ako'y nagbibigay na mataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo po lamang. Amen. Praise the Lord. Pangalawa, doble respeto at paggalang sa ating beloved Honorable Pastor Evangelist Willie Estrada Almeda, the end-time prophet of living God. Amen. Praise God. At di natin malilimutan ginito ang turo at aral na iniwan sa atin na ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, ating beloved Mama Dear. Amen. Praise the Lord in heaven. At maging sa kanilang mga anak, sa ating mga beloved Almeda children, sa kanilang po, great-grandson, maging sa ating mga beloved minister. Amen. Praise God. Magandang gabi po sa dako po ng Rosario, Batangas. Amen. Sa ating mga co-preachers, workers, instrumentalists, choir, sa ating mga control. Amen. Maging sa ating mga tagapakinig at sa ating mga kapatiran na patuloy na sumasamba. At sa ating viewer, okay, sa webcast. Magandang madaling araw po sa ating lahat. Lahat magsabi, praise the Lord. Amen, praise God. Talakay natin mga minamahal, espiritong bumubuhay. Amen? Ito mga minamahal, ang espiritong bumubuhay ay tanging sa mahal na Panginoon lamang nanggagaling. Hindi ito yung manggagaling sa sanlibutan o kanino mang tao, kung hindi sa kapangyarihan ng Diyos. Amen? Kasi ang ating talakay, mga minamahal, katulad natin, mga anak na tayo ng Diyos. Nakikinig tayo sa salita ng Diyos para tayo maging malakas. Amen? Yung espiritu na naririnig natin, yung salita ng mahal na Panginoon, yan ang nagbibigay buhay ng ating pananampalataya dito sa daigdig. Amen? Praise the Lord. Pakibasa po muna ating talata sa John chapter 6, verse 63. Dito muna tayo sa 63. Dito po sa Aklat ng Juan, Kapitulo 6, ang talata ay 63. Ang sabi po, ang Espiritu nga ang bumubuhay. Sa laman ay walang anumang pinakikinabang. Ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang espiritu at pawang buhay. Amen. Pagpalain ng ating dakilang Diyos ang kanyang salita. Ang espiritu nga ang bumubuhay. Amen. Sa laman ay walang anumang pakikinabangan. Ang mga salitang sinasalita ko sa inyo ay pawang espiritu at pawang buhay. Ito po'y kapahayagan ng mahal na Panginoon yung kanyang mga ginagawa. Amen. Yung mga himala na pinakikita sa atin, bukod doon sa siya'y nagsasalita pa. Yung mga paliwanag na mahal na Panginoon, pagka sasaliksikin mo, napakalalalim. Pero nandun yung buhay. Pag binabasa natin ang Word of God, doon tayo lumalakas. Amen? Nakikipag-usap tayo sa Diyos habang nagbabasa tayo ng kanyang salita. Nariribahib lumalakas yung ating spiritual life. Amen? Nabubuksan yung ating pangunawa. Kaya napaka-importante sa isang anak ng Diyos na laging nagbabasa ng Biblia. Bukod sa nakakarinig tayo ng mga patuto sa live o sa mga YouTube, masarap din makinig. Amen?
Pero mas masarap pa nagbabasa. Kasi kinakausap ka ng Diyos. Amen? At magsabi, praise the Lord. Kaya nga habang tayo narito mga minamahal, yung life natin, sa ngayon ang life natin hindi na katulad nung dati. Yung physically, spiritual ang life natin. Yung physical, segunda na lang yan. Yung mga tumatanggap na mga pagpapala, mga pagpapalang material, ganyan. Yung spiritual ang importante sa atin. Amen? Amen? Kasi nandun yung yaman natin. Doon makikita yung tatag ng isang Kristiyano. Hindi siya nababalisa sa mga material na bagay. Bagkus yung spiritual niya malakas. Nakakapagpayo pa siya. Amen? Ating buksan itong sunod, 63, 64. Ganon din talata. Kapitulo 6, 64. Dito po sa Aklatang 1, Kapitulo 6, talatang 64. Datapwat may ilan sa inyong hindi nakisampalataya sapagkat talastas na ni Jesus buhat pa ng una kung sino-sino ang hindi nakisampalataya at kung sino ang sa kanya'y magkakanulo. Tingnan niyo mga minahal. Before mangyari yung ganun sa sitwasyon na mahal ang Panginoon, talastas niya kung sino yung magkakanulo at talastas na mahal ang Panginoon yung hindi naniniwala sa Kanya. Amen? So meaning, mga minamahal, before bumaba ang mahal ng Panginoon, nakaayos na lahat. Amen? Kaya mapalad tayo, mga minamahal. Hindi natin nakita ang ating mahal ng Panginoon on the spot. Hindi natin nakita yung mga ginawa niyang himala. Amen? Yung si Lazaro na binuhay niya, yung ketong na pinagaling niya, on the spot, nakitang-kita na pinagagaling niya. Yung possess na pinalaya, pinalis yung mga bad spirit sa katawan ng tao. Nakita nila. Pero tayo hindi natin nakita, mga minawal. Pero sa panahon natin, inihayag ng Diyos. Amen? Sa pamamagitan ng mga patotoo. Yung patotoo na yun na naririnig natin sa mga kapatid natin, nagdaragdag ng pananampalataya. Yun yung tinatawag na bumubuhay ng ating espiritu. Lumalakas. Amen? Kaya pag nakikinig ka ng patotoo, bukod sa nakikipag-fellowship tayo sa church, bukod doon na naririnig mo sa mga YouTube, napakapagpapala para sa atin. Amen? Alam nyo kanina nagbukas ako ng mga testimony. Ang daming patotoo. Sa rami ng patotoo, ang mga naalala ko, na-memorize ko, yung hindi maniwala ang sanlibutan doon sa ating kapatid na kayang buhayin ng patay. Tignan nyo grabe. Nakuryente ng 34,000 volt, 24,000 volt. Hindi yung kaya hindi yun sa isang kapatiran ng 34,500. Yung isa pa, yung 24. Ang sabi ng kapatid natin, ang believer pa yun, ang believer yung nakuryente. Patay on the spot. Patay, mga minamahal. Kasi pumutok yun Nagtakbuhan ngayon yung ating kapatid lumabas sa bahay. Nakita nila, mag-asawa sila. Ang ginawa ng ating mga kapatid, mga minamahal, imbis na itakbo sa ospital, hindi, sabi nila. Sabi ng mga tao, itabi natin. Wag na, sabi ng mga kapatiran. Lumuhod ang mga kapatiran, mga minamahal. Inunat ang kamay, dumalangin sa Diyos. On the spot, mga minamahal. Lahat ng tao nakakita doon sa ganun pangyayari, kasabay nilang dumadalangin. Pagkatapos silang manalangin, mga minamahal, on the spot, yung patay na nakuryente, binuhay na Diyos. Tignan nyo, ang believer yun. Diba? Ibig sabihin, mga minamahal, tayo na mismo, na anak ng Diyos, binigyan tayo ng authority ng Diyos. Malinaw. Amen? Malinaw na malinaw yung authority na sa atin. Yun yung nagbibigay lakas ng ating pananampalataya. Kaya nga pagka ginamit mo ang pangalan ng mahal na Panginoon, katulad nung narinig ko nung isang araw, yung aking biyenan, mahilig mag-share din yun kahit, basta mag-share lang siya. Pagka mayroon siya makausap na may ibang fellowship, sasabihin, hindi totoo yung inyo. Ganun kaga. Ako nakikinig lang ako, kasi mahilig lang ako mag-observe. Hindi ganon.
May sagot sa kanya, bakit daw hindi totoo yung sa amin? Pinupuntahan, sabi nung nakikinig. Oh. Magtataka ka eh. Sabi niya, ako nga'y gumaling dito. Na-stroke nga ako, gumaling ako sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sabi nung biyenan ko, sagot ngayon yung kanyang yung nakikinig. Nagulat siya. Sabi ko, totoo ang Diyos. Amen? Buhay sa atin ang mahal na Panginoon. Kasi kapag wala sa iyo ang mahal na Panginoon, wala sa heart mo, hindi mo sinusunod ang nais niya, hindi mo masasabi kung ano yung nagaganap sa iyo. Amen? Samtama yung biyenan ko, pag makita ko yan, sa gabi lang magpuri yun. Sa umaga, di magpuri. Sa umaga, gabi, pinapanood ko lang siya. Kasi ako nakikiramdam lang ako kung anong ginagawa. Kasabay niya yung aking hipag na nagpupuri sila. Tingnan mo, yung gagawin ng Diyos sa inyo, sa atin, kakaiba. Amen? Palalakasin ka niya. Bagamat may mga hadlang, bagamat nandun yung mga taong hindi naniniwala, pero ikaw, na anak ng Diyos, patutunayan sa iyo ng Diyos na kasama mo siya. Amen? Kasi doon ka nga lalakas, doon ka palalakasin ng Diyos. Pakibasa yung John 18:11. Dito po sa Ebanghelyo ayon kay Juan, Kapitulo 18, talatang 11. Sinabi nga ni Jesus kay Pedro, isalong mo ang iyong tabak at sa sakong sarong sa akin ay ibibigay ng Ama ay hindi ko baga iinuman. Amen. Naisibing, kinausap niya si Pedro. Pinababalik yung tabak. Anong sabi niya? Sinabi nga ni Jesus kay Pedro, itong isalo, isoli, itago o ikalabalik sa kaluban mo ang iyong tabak. Ang nakasulat dito, isalo, in the Tagalog, no? Then Jesus said unto Peter, put up thy sword. Tingnan mo. At ang sarong sa akin ay binigay ng Ama, ay hindi ko bagain. Meaning, yung kahirapang kanyang dadaanin. Amen? Yung saro yung hirap. Binata ng mahal na Panginoon, tiniis ng mahal na Panginoon, upang sa ating mga mananampalataya. Nabalubay ang mahal na Panginoon sa krus ng Kalbaryo para sa atin lahat. Amen? Walang piniling sekta, dominasyon o reliyon. Wala. Naalala nyo yung nagpatotoo doon sa dako ng Mindanao, yung nasabugan ng Granada, yung maraming namatay na kapatiran. Muslim yung kapatiran doon. Namatay. Yung unang namatay. Yung unang nilihans. Anong sabi ng mga tao? Nasaan yung taga Jesus Miracle Crusade International Ministry? Napatay na. Hinahanap nila yung patay. Ang unang bumaba, nakapatiran na namatay, kausap nila. Totoo, patay na kami lahat doon. Dahil sumabog yung Granada eh. Pero binuhay kami na Diyos. Glory to God. Amen? Nagulat ngayon yung naghahanap. Paano kayo namatay? Paano kayo nabuhay? Patay na nga kayo. Sa Jesus Miracle Crusade, walang imposible sapagkat may tao ng Diyos na dumadalangin. Nasyak yung pangyayari na yun sa mga tao. Kaya napakapalad natin mga minamahal. Ang gagamitin lang natin, maniwala at sumampalataya sa mahal na Panginoon. Amen? Amen? Walang taong nakakalapit sa akin maliban na ipagkaloob sa kanya ng Ama. Sino man, di makalapit. Tingnan nyo, karaming tao dyan sa libutan. Dalan mo ng Ebanghelyo, ayaw. Pero bakit tayo, narito tayo? Bakit tayo nagpupuri sa Diyos? Tayo yung pinahintulutan ng Diyos na makalapit sa Kanya at magkaroon ng pagpapalang espiritual. Higit buhay na wala hanggan. Amen? Kaya pag namatay ang Kristyano, diretso sa langit eh. Hindi na mapupunta rin sa Hades. Diretso na ng langit kagad. Yung napupunta doon sa Hades, yung hindi naniniwala sa Ebanghelyo at yung mga makasalanan tao. Yung mag-iintay ng isang paghuhukom para itapon sa dagat-dagatan ng apoy. Amen. Amen. Kaya nga sabi niya, walang tao makakalapit sa akin, maliban ipagkaloob sa kanya ng Ama. Tingnan mo.
Tayo makakalapit, direkta tayo sa mahal na Panginoon. Kita mo, nakakatawag tayo ng rekta sa mahal na Panginoon. In the day of trouble, nandiyan siya kagad sa atin. Automatic, di ba? Pag may karamdaman ka, pag hingi ka sa mahal na Panginoon, pagalingin ka kagad. Magsisi ka lang ng todo. Mag-agonizing prayer ka, pagalingin ka kagad ng Diyos. Amen? Kasi ayaw ng Diyos na ang kanyang anak nahihirapan. Amen? Ayaw ng Diyos na ang kanyang anak ay magugutom. O, kita mo, sa physical na katauhan lang eh. Ayaw mo yung anak mo nahihirapan. Lalo pa'y magugutom, lalo pa'y may sakit. Ayaw mo, di ba? Hinahanapan natin ng pamaraan para gumaling. Sa Diyos, simple lang. Luluhod tayo, magsisisi. Automatic kikilos sa mahal na Panginoon. Amen? At siya'y babangon sa huling araw. Pakibasa ito. John 6:44. At sundan ng John 6:66. Dito po sa Ebanghelyo ayon kay Juan, Kapitulo 6, talatang 44. Walang taong makalalapit sa akin, maliban ang amang nagsugo sa akin, ang sa kanya'y magdala sa akin, at siya'y aking ibabangon sa huling araw. Di mo? Ibabangon tayo ng malapang sa huling araw para tamuhin yung mga biyayang ipagkakaloob niya sa atin. Dahil dito marami sa kanya ang mga alagad ay nagsipagtalikod at hindi nagsipagsama sa kanya. Di mo? Yung sa 66, John chapter 6, verse 66, maraming tumalagkod. Bakit? Kasi yung hindi sila totoong naniniwala sa mahal na Panginoon na kayang gawin ng Diyos ang bawat isa na ginusto niya. Dahil dito, marami sa kanya mga alagad ay nagsipagtalikod at hindi nagsisampalataya sa kanya. Di mo? Tayo ba, pwede ba tayo hindi sumampalataya sa kanya? Hindi, di ba? Nakita na natin yung biyaya ng Diyos, yung kapangyarihan niya. Kailangan lang nating ganapin ang nais niya. In the day of Pentecost, sa Acts 2, 1-4, ilan lang yung natira ron? 120 apostle. Ilan ang binautismo nila? Napakarami. Amen? Maraming tumalikod pa rin. Kaya nga habang tayo narito, mga minamahal, kung may pagsubok, maging matatag. Amen? Wala namang hindi susubukan. Subukan talaga yung faith natin. Sa 68, ikaw ang may-ari, ang may mga salita ng buhay na wala hanggan, sabi nila. Si Jesus Christ, sa 68. Dahil dito, 68, sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kanino kami magsisiparaon? Ikaw ang may mga salita ng buhay na wala hanggan. Tingnan mo? Lalayo ka pa ba sa Diyos? Nakita na natin yung mga himala. Kung paano ka pinagaling ng Diyos, pinagpala, payapang kaisipan. Amen? Yung prayer mo, tinugon ng Diyos. Lalayo ka pa ba? Lahat magsabi, praise the Lord. Hindi na, di ba? Pakibasa po. Itong Mateo 16:16. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 16, talatang 16. At sumagot si Simon Pedro at sinabi, Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Amen. Walang kumbaga yung mga apostol, klaro, kilala nila ang ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya hindi sila basta-basta aalis. Kaya in the day of Pentecost, nakarating sila ro sa upper room, bumaba yung Holy Ghost and fire. Amen? Na pangako ng Diyos sa kanila. Doon, tumapang ngayon yung mga apostol. Amen? Tulad natin, mga minamahal, nung ma-receive natin yung Holy Spirit, nagkaroon tayo ng lakas ng loob o tapang para magayag ng katwiran ng Diyos. Amen? Kasi pag wala yun, hindi ka maglalakas loob. Maraming sect o maraming humahayo. Malakas ang loob nila, pero walang authority. Tayo, nasa atin na lahat. Amen?
Ibinigay na ng Diyos yung yung espiritong bumubuhay, yung kanyang salita. Pag ito inihayag mo sa sanlibutan, yung sanlibutan lalakas. Magugulat yung sanlibutan meron pala doon. Amen? Nangyayari pala yun. Hindi ko alam yun Kasi pag hindi tayo lumabas, di natin inihayag, hindi nila malalaman. Amen? Kaya kinakailangan sumampalataya tayo sa mahal na Panginoon. Sa 69, pakibasa po yung 69. John, chapter 6, verse 69. Dito po sa aklat ng Juan, kapitulo 6, talatang 69. At kami nagsisampalataya at nakilala namin na ikaw ang banal na Diyos. Tingnan mo, malinaw, di ba? Ibig sabihin ng mahal na Panginoon, kung paano inihahayag sa apostol, kung sino siya, dapat ganun din tayo, makilala natin ng 100% ang ating mahal na Panginoon. Amen? Yung 100%, pag sinabi mong 100%, walang atrasa, totoong siya yung kilala mo. Panghahawakan mo yun. Ilalaban mo ang iyong pananampalataya. Amen? Hindi ka atras. Kung may trials ka, by faith ako, bahala ang malapit sa akin. Amen? Kasi yung nagbibitaw ng ganun, mga minamahal, buong buo ang tiwala sa mahal na Panginoon. Na ang mahal na Panginoon ay buhay. Amen? Tingnan nyo, maraming patuto, di ba? Maraming karamdaman. Binibitiwan sa pulpito. Anong binibitiwan nilang prayer? Mahal na Panginoon, ako'y nanampalataya sa iyo na ikaw ay Diyos na buhay. Diba? Hindi tumatakbo ng ospital. Pero yung iba gusto, nung loved ones, magpa-check up. Amen? Katulad yung ating kapatiran. Kaya narinig ko rin. Akala niya kung ano lang yung sakit niya. Hindi niya alam, hindi siya magpapa-check up Ngayon, wala na siya. Talagang nararamdaman niya, mawawala na yung buhay niya. Humingi ng worker, pinuntahan siya ng worker, kinounsel siya, pinagsisi siya. Inilehan siya ngayon ng preacher na pumunta sa kanya. Pinagaling siya ng Diyos. Instant. Anong bitaw niyang prayer? Mahal na Panginoon, kahit anong mangyari, maglilingkod ako sa iyo. Ibigay ko ang life ko sa iyo. Sabi niya, gano'n ang prayer niya. Ngayon, yung mga loved ones niya, gustong malaman kung ano yung naging sakit niya. Ay, ang believer. Ang ginawa ng kapatid, nagpa-check up. Alam niyo sakit? Infection sa dugo. 95%. Maganon na siya. Anong sabi ng doktor? Kumpain siya. Ganon. Hindi pumayag yung doktor na lumabas siya. Nag-Weber siya. Sabi niya, Doc, taga Jesus Miracle Crusade International Ministry po ako. Tinanong siya ng doktor, sino? Ikaw? Sino yung pastor niyo? Tinanong niya gano'n. Yung pong nagpunta sa Talipa, Hulo-Sulo. Nagulat niya si doktor, si Pastor Almeida. Sabing gano'n. Opo, totoo ba? Nagpapagaling ng karamdaman dyan? Opo, Dok, patutunayan ko sa iyo itong karamdaman ko. Pagagalingin ng Diyos. Sabi ng doktor, pag gumaling ka, pumunta ka rito, sasama ko sa iyo. Sabi ng doktor, tignan mo yun. Alam niyo mga minamahal, inirelease yung kapatid natin. By faith, sa harapan, yung kanyang loved ones, yung kanyang biyenan, hindi pa naniniwala sa kanya. Sabi niya, ngayon, patutunayan ko sa inyo na ang Diyos sa Jesus Miracle Crusade ay buhay na Diyos. Iwan? Pinatunayan ng kapatid natin, wala pang 1 linggo. Dapat patay yung kapatid natin. Wala pa 1 linggo. Hanggang ngayon, buhay na buhay yung ating kapatid. Iwan? Ngayon, binalikan niya yung doktor, hindi na siya nakilala ng doktor. Tignan mo? Blinain na yung... Sabi niya, Dok, kilala mo pa ako? Hindi kita matandaan, sabi ng doktor. Kaya isang araw, bawat nasisira natin mga minawal. Pag tinawag ng Diyos, dadali niya sa banal na gawain. Amen? Mateo 14:33 po, pakibasa po. Sundan ng 6:60. 70. Dito po sa Mateo Kapitulo 14, talatang 33. At ang mga nasa daong ay nagsisamba sa kaniya.
na nangagsasabi, tunay na ikaw ang anak ng Diyos. Ima, bakit nila nasasabi yung mga minamahal? Pinapatunayan ng gawa at salita ng ating mahal na Panginoon na siya'y anak ng Diyos. Nakasama niya ang mahal na Panginoon. Tulad natin, pagka tayo umahayo, mga minamahal, yung patutuo mo, pinapatunayan mo na ang kasama mo ay ang Diyos. Amen? Itinataas mo yung pangalan ng mahal na Panginoon. Nalulugod ang Diyos doon. Amen? Hindi baga hinirang ko kayong lahat, ko kayong 12, at ang isa sa inyo ay Diablo, sabi ng mahal na Panginoon. Tama siya eh. Kaharap na eh. Hindi pa rin naniwala eh. Kaya nga yung faith natin, mga minamahal, magkakaiba eh. Amen? Huwag lang tayo maging katulad nun ni Judas. Amen? Hindi baling mababa pa, tataas din yung faith na yan. Magsisimula sa mababa, pataas. Sabi ng versikulo 70. Sa John 13:18, nalalaman ko ang aking mga hinirang, sabi ng mahal na Panginoon. Nakikilala niya yung hinirang niya. Sa sinapupunan pa lang tayo na ating magulang, kilala na tayo ng mahal na Panginoon. Amen? Kaya hindi ka mawala sa kamay ng Diyos, malibang ikaw ang umalis sa kamay ng Diyos. Kahit kailan yung anak ng Diyos, laging nandito sa gitna, hindi nakabitin sa kamay ng Diyos. Laging nasa gitna. Kaya pag mawawala ka, huwag mong sisisihin ng Diyos. Huwag mong sisisihin ang katabi mo. Ang sisihin mo sarili mo. Kasi bumitaw ka sa Diyos eh. Amen? Kaya may normal na trial sa atin eh. Para ligligin tayo. Ligligin para wag tayo mabuhay sa ating kagustuhan. Magkaroon tayo ng humble spirit. Amen? Magpakumbaba tayo sa mahal na Panginoon. Kasama yan eh. Anong sabi diyan? Kasama ang pagtsatsaga, pasensya, at pagtitiis. Doon tayo dinidevelop ng Diyos eh. Amen? Magtsaga ka, magtiis ka, magpasensya ka. Amen? Kasi pag hindi mo ginamit yun, may ego, yung pride, delikado. Hindi sa atin yun, kita ninyon. Amen? Hindi bigay ng Diyos yung pride, kita ninyon. Kaya nga, bilang mga anak ng Diyos, mga minamahal, huwag natin tutularan yung style ni Judas. Nakapasok lagi sa puso niya si taning. Paano ba pumapasok ito, mga minamahal? Doubts, pakikipagtalo, pagsalita na hindi maganda. Amen? Papasok yung negative dito sa heart, lalabas sa labi. Amen? Kinakailangan yung puso laging malinis. At magsabi, praise the Lord. 1 Corinthians chapter 16, verse 13 po, at sundan ng Mateo 5:48. Dito po sa unang Korinto, Kapitulo 16, talatang 13. Magsipag-ingat kayo, mangagpakatibay kayo sa pananampalataya, kayo'y mangagpakalalaki, kayo'y mangagpakalakas. Hima, bilin yan. Amen? Mag-may trials, magpakatatag, magpakatibay sa pananampalataya. Normal yung trials, mga minamahal. Normal. Ang abnormal yung mawala ka dahil sa trials. Amen? Kasi yung iba, minsan, matagal ng Kristiyano. Imbis lalago, hindi lalago. Pag matagal na, kaya palago ng palago. Palakas ng palakas. Amen? Yun ang mga ready for rapture. Praise the Lord. Lahat magsabi, praise the Lord. 5:48, Book of Matthew. Maganda na po ang ating mga ngawit. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 5, talatang 48. Kayo nga'y magpakasakdal, na gaya ng inyong ama sa kalangitan na sakdal. Oh, kita nyo yung sakdal. Ano yung sakdal? Just, walang negative dito, tsaka dito. Amen? Tumatanggap ng salita ng Diyos, ipinamumuhay,
Amen? Hindi nag-aalinlangan. Amen? Bagkus matatag na nakatayo, kayang harapin anuman dumating na pagsubok sa kanyang harapan. Amen? Hindi siya umatras. Bagkus nagpapasalamat siya sa Diyos. Bakit? Nagiging overcomer siya. Amen? Tandaan niyo mga minamahal. God never ever ignore anyone. Amen? Never ever ignore anyone. Ang ating mahal na Panginoon. His attention is always in us. Laging nasa atin yung kanyang paningin. Amen? Tinuturuan lang niya tayo lagi. Kung inaakala mo ikaw ay parang babagsak, nandiyan ang Diyos. Nasa tabi mo. Pag yun, sabi nga yung footprints in the sand, di ba? Bakit merong kasunod yung paa mo na naglalakad? Tapos nawala na. Ikaw na lang. Akala mo ikaw pa yun. Ayun pala binubuhat ka na ng mahal na Panginoon. Amen? Kasi mahina ka na, lupay-pay ka na sa trials mo. Akala mo ikaw pa rin naglalakad, lupay-pay na ako, mahal na Panginoon. Hindi. Yung nakita mong footprints in the sand, paanan ng mahal na Panginoon, bakat ng paa ng Diyos. Binubuhat ka na niya. Amen? Lahat magsabi, praise the Lord. Kaya nga napakabait ng ating mahal na Panginoon sa ating buhay. Kaya all things work together for good sa lahat ng mga nagsisiibig kay Kristo. Amen? May talata pa rito, 15 na Mateo 22 hanggang 28. Pakibasa po ito. Medyo mahaba-haba ito. Mateo 15, 22 hanggang 28. Dito po sa Aklat ng Mateo, Kapitulo 15, talatang 22. At narito, ang isang babaeng Kananeya na lumabas sa mga hanggan ng yaon ay nagsisigaw na nagsasabi, kabagan mo ko, o Panginoon, ikaw na anak ni David, ang aking anak na babae ay pinahihirapang lupa ng isang demonyo. 23, datapat siya hindi sumagot ng anumang salita sa kanya at nilapitan siya ng kaniyang mga alagad at siya ay pinamamanhikan na nangagsasabi, paalisin mo siya sapagkat nagsisigaw siya sa ating hulihan. 24, datapat siya sumagot at sinabi, hindi ako sinugo, kundi ang mga tupang nangaliligaw sa bahay ni Israel. 25, datapat lumapit siya at siya ay sinamba niya na nagsasabi, Panginoon, sakluluhan mo ko. 26, at siya ay sumagot at sinabi, hindi marapat na kunin ang tinapay ng mga anak at itapon sa mga aso. 27, datapat sinabi niya, oo, Panginoon, sapagkat ang mga aso man ay nagsisikain ng mga mumo na nangalalaglag mula sa dulang ng kanilang mga Panginoon. 28, na magkagay sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, o babae, malaki ang pananampalataya mo, mangyari sa iyo ayon sa ibig mo at gumaling ang kanyang anak mula sa oras na yaon. Amen! Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Tinuha, yung Kananeya, hindi yun ang hinahanap ng mahal na Panginoon. Hinahanap niya yung mga Israelites. Pero may pananampalataya. Amen? Yung pananampalataya at tiwala niya sa mahal na Panginoon, walang imposible. Yun ang nakita ng Diyos. Nung makita niya yung pananampalataya ng tao na yon, instant yung possess, pinagaling ng ating mahal na Panginoon, pinalaya. Amen? Kaya nga tandaan niyo mga minamahal. Kailangan lang ma-overcome mo yung self mo eh. Amen? Amen? Kailangan magkaroon ka ng self-control. Perseverance. Godliness. At saka yung brotherly affection and love God. 2 Peter chapter 1, 6-7. Nandun yan. Alam, meron tayo yan. Amen? Pag meron ka yan, mga minamahal,
Isang tiyak na bagay, matibay kang anak ng Diyos. Glory to God. Amen. Hanggang dito na lang mga minamahal. Magandang umaga sa inyo lahat at tayo mawit. Praise the Lord. Awitan natin dakilang Diyos. Kayo po'y mag-alay ng awit ngayon. Yung awitin nila, alay natin sa mahal na Panginoon. Magkaroon tayo ng sincero. Yung lapit sa Diyos na nagpapakumbaba. Amen? Praise the Lord. At kirami mong problema, Jesus. para bang sumusukat na, Amen. buksan mo iyong mata, hindi ba nakatayo ka pa? Yes, glory, hallelujah. Alam ng Diyos kaibigan, kasama mo siya. Jesus. Para bang di mo na kaya, Praise the Lord. at kairami mong problema, para bang sumusuko ka na, pagod ka na. Buksan mo iyong mata, hindi ba nakatayo ka pa? Alam Diyos kaibigan, kasama siya. Yes. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Praise the Lord, hallelujah. Huwag kang mapapago, lalayo maghihina. Gagamitin ka ba Diyos? Mahal ka niya ng lubos. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Glory, hallelujah. Huwag kang mapapago, lalayo maghihina. Thank you, Jesus. Huwag mawawala ng pag-asa, darating din ang umaga, kasama mo siya. Hallelujah. Mga minamahal. Laging kasama natin ang ating mahal na Panginoon. Ibang ang kanyang muli, Hindi niya hayaang ikaw ay kung bumagsak. ika'y magkamali, itatayo ka niya. Hallelujah. Hallelujah. Malayo na Salamat, iyong Panginoon. darating, wala na babalikan muli. Yes. Tayo yan. Kasama siya. Amen. Hallelujah. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo maghihina. Salamat, mahal na Panginoon. Gagamitin ka pa Diyos, mahal ka niya Diyos. Huwag kang bibigay,
praise the Lord. Huwag kayong mapapagod. Tayo mag-iisa. Huwag mawawalan ng pag-asa. Nanatili lang umangarap. Kasama mo siya. Kasama mo siya. Kasama mo siya. Minsan naroon tayo sa mga pagsubok na akala natin hindi tayo nakikita ng ating mahal na Panginoon. Jesus. Akala natin walang katugunan sa panalangin. Jesus name. Hallelujah. Tulo lang ang iyong luha. Mahal na Panginoon, tulungan mo ako. Lagi ka nakikipag-usap sa Diyos. Dahil ayaw mo mawala sa kanyang kamay. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Mga minimal, di tayo nabubuhay sa ating sarili. Nabubuhay tayo dahil sa mahal na Panginoon. Sa Kanya ang ating buhay. Siya yung ating nilalapitan araw at gabi. Sa Kanya nakaluhod tayo. Yung ginagawa ng sanlibutan sa atin. Hallelujah. I-overcome natin itong mga kapatid. I-overcome natin sapagkat kasama natin ang mahal na Panginoon. Lagi tayong tumawag sa Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus. Ang magbibigay lakas, tandaan nyo parati mga kapatid, ay ang ating mahal na Panginoon. Sa mga pagsubok ang ating mahal na Panginoon. Sa kawalan, sa problema, ang ating mahal na Panginoon. Kaya kahit saan ka makarating, sa dulo man ng daigdig, kasama mo ang Diyos. Hindi ka niya mamamayaan. Hallelujah. Yung panalangin na ating mahal na pastor, mga kapatid, naka-build-in sa atin. Naka-build-in sa atin sapagkat siya mismo ayaw niyang mawawala tayo sa kamay ng Diyos. Kaya siya nagsasakripisyo ng ganoon. Hallelujah. Kaya lagi natin silang ipapanalangin, mga minamahal. Ating beloved pastor sa ating prayer. 10 ng kanilang mga anak na ginagamit sa banal na gawain sa kanyang mga apo. Hallelujah. Wala tayong maiganti dyan, mga minamahal. Ngayon, malapit na ang karawan ng tao ng Diyos. Yung ba pinapansin niya ba yung karawan niya? Hindi, mga minamahal. Naroon pa rin siya sa tuhod ng pag-ayuno. Iba nagbe-break na siya, hindi siya magbe-break. Alang-alang sa Diyos. Sa mga kapatiran sa iba yung dagat, saan man naroon. Tanging gagawin lang natin maging matapat sa mahal na Panginoon. Matapat at sundin ang kalooban ng Diyos. Iba, yun lang, magpakabanal, magtapat sa ikaputandog, magpuri, mag-evangelize, magpatotoo. Iba, doon palakasin ka ng mahal na Panginoon. Doon mo makukuha yung isang kakaibang lakas na nagmumula sa Diyos. Yung Espiritu na nagbibigay buhay. Doon mo makukuha pag nasusunod mo kalooban ng Diyos. Hallelujah. Alam niyo, yung luhang pumapatak sa ating mata, nalulugod ang mahal na Panginoon dyan. Nalulugod siya dyan. Nalulugod ang mahal na Panginoon sa bawat luha na papatak sa ating mata. Kasi nakikita niya na sincero tayo na umiibig sa Kanya. Praise the Lord. Tayo dumalangin.
Opo, dakilang Diwa ko sa amang banal sa pangalan ni Jesus, mahal na Panginoon. Tunay kami nagpapuri, nagpapasalamat sa iyong dakilang biyaya, mahal na Panginoon. Sa bawat oras na pinagkakaloob mo sa amin, sa isang pribiliyo na ikaw ay sambahin sa Espiritu at katotohanan sa lugar na ito. Sa pagtitiwala mo sa amin, mahal na Panginoon, sa kabila ng aming mga pagkukulang, nariyan ka. Maraming salamat, mahal na Panginoon, sa kapatawaran ng aming mga kasalanan, sa aming mga kahinaan, sa lahat ng oras bilang isang tao, mahal na Panginoon. Kung wala ka, wala na kami sa aming buhay na ito. Kung wala ka, hindi kami magaling sa aming mga karamdaman. Kung wala ka, hindi kami magiging matuwid sa iyo. Pero dahil sa iyo, mahal na Panginoon, ikaw na nagsakripisyo. Pinakita mo sa amin ang tunay na kalooban mo. Amin dalangin sa iyo, aming beloved Pastor Ugat. Malapit na sa kanyang kaarawan, mag-aming beloved Mr. Foods. Pagpalain mo sila physically, mahal na Panginoon. Gamitin mo pa sila ng lubusan para sa ebanghelyo ng kaligtasan. Ikaw mag-bless sa kanila sa lahat ng kanilang ginagawa sa araw-araw, Diyos. Gabayan at patnubayan mo sila, mahal mo sa lahat ng oras. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, special prayer namin sa iyo yan, mahal na Panginoon. Mag-isa aming mga kapatid, mahal na Panginoon. Narito sa iyong paanan, bawat isa sa amin, ikaw nakakita ng aming pangangailangan, O Diyos. Yung mga unspoken request na prayer namin, O Diyos, na kung kami at ikaw lang ang aming kausap sa bawat oras, ikaw nakakita ng aming pangangailangan. Bagamat paulit-ulit namin dinadalangin sa iyo, mahal na Panginoon. Hindi kami nagsawa, hindi kami tumigil sa pananalangin, mahal na Panginoon, paghingi ng biyaya sa iyo. Salamat, O Diyos. Pangawakan kaming matibay, mahal na Panginoon, lutasin ang aming mga problema, mahal na Panginoon. Payapay namin mga puso't kaisipan, bigyang kalakasan sa lahat ng oras. Takpan mo kami ng iyong banal na presensya at iyong kapangyarihan saan man kami tumungo. Gamitin mo bawat isa sa amin para sa ebanghelyo ng kaligtasan. Manatili ka sa aming puso, mahal na Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Answer our prayer, O God. In Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. Patong po natin ating kamay sa ating ulo. Ano man ating kahinaan, ate taboy mga minamahal. Opo, dakilang Diyos sa mga banal sa pangalan ni Jesus, lahat ng uri ng karamdaman sa aming katawan, demons of cancer, TB, leukemia, diabetes, demonyong sakit sa puso, demonyong high blood, demonyong acidity, demonyong mga kahinaan, doubt, sin unbelief, cast out, cast out, cast out in me, in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Demonyong kahirapan sa buhay, lumayas ka sa amin sa pangalan ni Jesus. Demonyong mga hadlang sa mga pagpapala sa amin, cast out in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise God. Amen, praise the Lord. Paladay damayo. Yung makadayo, yung makatalon, tumalon, yung hindi makatalon, dyan na lamang po sa upuan. Amen? Unta natin mga kamay, jump 3 times, shout with the voice of prayer. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Magandang umaga po sa inyo lahat, mga